Kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mga kabunyog, mga kababayan, maraming dapat ipaliwanag itong si Attorney Chi Albao ng NBI Davao. Ito ang Regional Director ng NBI, National Bureau of Investigation sa Davao. Nitong nakaraang mga araw, masyadong kontrobersyal itong Archie Albao na to. Bakit? Kasi niraid niya nung isang araw ang Kingdom of Jesus Christ. Nag-serve siya ng arrest warrant. Parang ano lang parang bumisita lang sa compound ni Kibuloy, yung KOJC compound. 20 lang yata silang tauhan ng NBI na pumunta doon, tapos nagkagirian pa sila ng PNP. Kasi syempre hindi sila nakipag-coordinate sa PNP. Tapos pinagmamalaki ng mga abogado ng ni Kibuloy, yung si Attorney Israelito Torion at saka ng mga leaders ng Kingdom of Jesus Christ na magaling daw itong NBI kasi hindi raw abusado, hindi raw gumamit ng excessive force sa kanila, hindi raw tulad ng PNP. Kaya parang bidang-bida sa mga miyembro o supporters ni Kibuloy itong direktor ng NBI ng Davao. Pero mayroong isiniwalat si Arlene Stone, dating miyembro yan ng Kingdom of Jesus Christ, pero sabi niya hindi, yan kasi si Attorney Archie Albao. Tumatanggap kasi yan ng kayula, pera galing kay Kibuloy. Yun ang sabi niya. Siya pa nga raw ang nagbibigay noon ng envelope, puno daw ng pera. Yun, seryosong aligasyon yun Tapos ngayong araw, biglang naglabas ngayon ng balita, in-interview itong si Archie Albao sa radyo. Sabi niya, nahuli na raw yung lahat ng mga co-accused ni Kibuloy. 5 ang nahuli. Ibig sabihin, si Kibuloy na lang ang hindi naaaresto. Ang problema, wala namang pinipresent na mga tao na nagpapakitang naaresto na nga. Basta sinabi niya lang na naaresto na yung mga co-accused ni Kibuloy. At ang mga co-accused na ito na naaresto ay NBI ang nakaaresto. Pero walang press con. Ngayon, may nabasa ako sa isang vlogger, si Batang Tuits yata yun, Maynila. Sabi niya, pagkakahuli ng mga co-accused ni Kibuloy, fake news. So, ibig sabihin, nagtatanong siya kung fake news. Sabi ko, ano ba talaga to? Nahuli ba talaga o hindi? Pero napanood ko mismo yung interview dito kay Attorney Archie Albao. Talagang sinabi niya sa teleradyo na naaresto na raw yung mga co-accused. Tapos ngayon, sa mga ilang programa ng mga vloggers, tinatanong, hindi kaya fake news yan? Kasi wala namang naipapakita pa si Archie Albao na talagang naaresto. Kaya mga kabunyog, maraming dapat ipaliwanag itong si Attorney Albao ng NBI Davao. Ano ba talaga? Naaresto nyo ba talaga o hindi? Kung naaresto nyo, i-present nyo sa publiko, mag-press con kayo. Ipakita nyo yung i-present nyo sa publiko na, ito na nga, naaresto na namin. Kasi hanggang ngayon nagdududa pa, ano ba talagang totoo? Naaresto, hindi. Yun na nga, mayroong isang vlogger, ang tanong nga, fake news ba ito? Yan mga kabunyog, mga kababayan, dapat marami itong ipaliwanag. Saka, ang sabi nito ni Attorney Albao, hindi raw totoo yung aligasyon sa kanya na siya raw ay nalalagayan. Na siya raw ay nalalagayan. Hindi raw siya totoo na nalalagayan ng kampo ni Kibuloy. Hindi raw siya kaibigan ni Kibuloy at ni Duterte. Yan ang sabi niya. Anyway, kung hindi ka nga kaibigan ni Kibuloy, arestuhin nyo na si Kibuloy. Kung naaresto nyo nga yung mga co-accused ni Kibuloy, i-present nyo sa publiko. Ano bang dahilan at hindi nyo pinipresent? Archie Albao. Ano bang problema na hindi nyo i-present? Is open naman yan Saka sa ganyan ka-high profile na kaso, hindi mo ipipresent? Ano mo? Yun nga tanong ni Eliezer Siraon, Attorney Enzo, totoo ba na nahuli na yung ibang akusado? Binalita ko na nga ito kanina kasi napanood ko yung interview dito kay Kibuloy. Sa live streaming ng teleradyo, narinig ko mismo ito.
ano yan eh, sinabi niya mismo na talagang naaresto na yung iba pang mga co-accused ni Kibuloy at sila daw sa NBI ang nakahuli. Pero, bakit hindi pinipresent sa press con? Yun ang bakit. Wala eh. Mas maraming dapat pang ipaliwanag itong si Albao kasi kailangan din ikwento paano naaresto. Kasi syempre gusto rin malaman ng tao. Nung April 4 daw na nabalita yan, nahuli ang 5. Tapos nakapag-bail, kaya nakalaya. Ay, sus, yung ganun ba yun? Ganun ba yun? Ay, sabi ni Maribik Giray, nung April 4 daw na balita yan, na nahuli ang 5. Tapos nakapag-bail, kaya nakalaya. Ay, ano yun? Kasi nung una, pwede. Nakuha ko na ang punto mo, Kabunyog Maribik Giray. Ang tinutukoy pala na nahuli yung 4 nung unang warrant of arrest. Ganito kasi ang paliwanag yan. Mayroon kasing 2 kaso itong si Kibuloy at yung mga co-accused niya. Ang unang kaso yung child abuse. Yan yung unang kaso. Naunang na-issuehan niya ng warrant. Naunang na-issuehan niya ng warrant. Ito na pala. So mga kabunyog, mga kababayan, malinaw na sa akin ngayon. Ipaliwanag ko na sa inyo. Hindi pa naaaresto yung lumilitaw dito ang sinasabing na aresto nung una. Ganito kasi ang nangyari. 2 klase kasi ang kaso ni Kibuloy at ng mga co-accused niya. Ang unang kaso niyan yung child abuse. Ang child abuse, bailable yon. Unang lumabas yung arrest warrant nila Kibuloy doon sa child abuse. Linabas yan ng RTC Davao kasi doon niya nakasampa. Ngayon, nang lumabas yung arrest warrant doon, nag-surrender sila. Na-aresto sila ng NBI kasi kumbaga na-aresto. Yan yung sinasabi. So, ibig sabihin, kasi magpapa-aresto talaga sila kasi nga, bailable naman. So, nag-bail sila. Doon yun sa unang kaso. Pagkalipas nilang mag-bail, di nakalaya sila kasi on bail. Lumabas naman ngayon yung arrest warrant doon sa isa pang kaso, qualified human trafficking. Doon naman yun sa RTC ng Pasig. Ay ang qualified human trafficking, no bail yun. O doon, hindi na sila lumabas, nagtatago na sila Kibuloy. Ang naaresto pa lang isa. Kung ganun yung nangyari, ibig sabihin yung sinasabi pa lang naaresto nung una, doon pa pala yun sa kasong child abuse. Yun, bailable yun, kaya nag-surrender sila. Pero nung lumabas yung sunod na arrest warrant, ito na nga tungkol sa qualified human trafficking, non-bailable na yan. Ang alam ko, nagtatagot sila at isa pa lang na aresto. Si Kibuloy at yung 4 pa, hindi pa. So mali pala yon, fake news pala yon. Anyway, marami ka talagang dapat ipaliwanag. Archie Albao, nililito mo ang tao eh. Nililito mo ang mga tao. Tulad niyan. Pero nung napanood ko kasi yung live stream sa Teleradio, ang pitcha ngayon eh. Ngayong araw eh. Kaya diniscuss ko nga yan kasi sabi niya nahuli daw yung 4 na mga accused. Co-accused pala. Anyway, marami talagang ipapaliwanag itong si Archie Albao. Ang gulo-gulo. Yan eh, nakakaduda na talaga ito. Kailangan niyang magpaliwanag. Anyway,